What are you still doing here? Tila mataray at nakangising tanong ni Divine kay Pamela. Habang nakatayo ito sa may hagdan, naka-cross arms pa na parang siya ang tunay na may-ari ng bahay. At why? Hindi na ba ako pwedeng pumunta rito sa bahay ko? Balik tanong ni Pamela. Pilit na pinakakalma ang sarili kahit ramdam niya ang pang-aalipusta sa boses ni Divine. Don't talk to Divine like that. Baka nakakalimutan mo this is also my house. Asawa lang kita sa papel at si Divine ang totoong mahal ko. Galit na sambit ni Roswell na bumaba mula sa hagdan. Suot pa ang puting bathrobe na halatang katatapos lang maligo. Napakagatlabi si Pamela. Oo nga pala. Pinakasalan lang siya ni Roswell dahil sa kasunduan ng mga lolo nila. At pinakasalan lang din naman niya ito bilang pagtanaw ng utang na loob sa pagkupkup nito sa kanya nang mamatay ang kanyang mga magulang. Ngunit hindi ibig sabihin nun na wala na siyang karapatang tumayo sa bahay nito. Don't worry, umuwi lang ako dahil may nakalimutan ako. Wala akong balak istorbohin ang kahalayan niyo. Lakas loob na sambit ni Pamela. Pilit niyang pinapatatag ang boses kahit ramdam ang panginginig ng kamay. Dapat lang. And don't forget to get pregnant. Wala akong pakialam kahit hindi sa akin na ipinagbubuntis mo. Ang mahalaga, mabuntis ka dahil yun ang hiling ng lolo. Malamig at mapanakit na dagdag ni Roswell. Parang wala itong pakialam kung masasaktan siya. Right! Dahil sa akin lang gustong magkaanak ni Roswell. Sabat ni Divine na may nakakalokong ngisi habang nakahawak pa sa braso ng lalaki na parang pinapaalala kay Pamela kung saan ang lugar niya. Sa loob-loob ni Pamela, gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipamukha sa kanila na kahit minsan, hindi siya naghangad na maging asawa ni Roswell. Paulit-ulit mo nilang sinasabi yan. Nakakasawa na. Walang buhay na sambit ni Pamela. Saka mariing pumikit at humakbang palabas ng bahay. Hindi man lang siya pinigilan ni Roswell o tinawag pabalik. Ang huli niyang narinig ay ang mahinang tawa ni Divine. Isang tawang tila nanalo. Napabuntong hininga si Pamela habang bumababa ng mga hakbang ng bahay na yun. Kaya talaga siya aalis hindi dahil sa takot. Kung hindi dahil siya mismo ang gagawa ng paraan para tuparin ang hiling ng lolo ni Roswell, ang magkaanak siya. Bago pa man makalayo si Pamela mula sa bahay nila Roswell, ay tumunog ang kanyang cellphone. Ma'am, ayos na po ang kotse nyo. Pwede nyo na pong puntahan anytime. Sabi ng boses mula sa car repair shop. Okay, papunta na ako dyan. Sagot niya, sabay tapik sa dibdib upang pakalmahin ang sarili. Ito na, kailangan ko nang simulan ang plano ko. Pagdating niya sa shop, agad niyang napansin ang isang lalaking nakayuko at may ginagawa sa isang itim na Mustang sa tabi ng kanyang kotse. Gwapo to, matipuno. At ang suot na simpleng uniforme ng repairman ay lalo lang nagpaseksi sa tindig nito. May pawis pa sa sentido ang lalaki at sa bawat galaw nito, parang may kakaibang hatak na hindi niya maipaliwanag. Why not him? Naisip ni Pamela na may bahagyang mapangahas na ngiti sa labi. Lumapit siya rito. Bahagyang nag-iiling ang buhok at pilit nagpapakita ng kaakit-akit na ngiti. Hi! Bati niya. Halos pabulong at may bahid ng lambing. Ikaw ba ang nag-ayos ng kotse ko? Napatingin ng lalaki. Nagulat pero ngumiti rin. Ako? Nagkibit balikat ito. Pwede na ring sabihin. Tiningnan ko lang saglit. Ah, ganun ba? Lumapit pa siya ng konti. Halos malapit na ang kanilang mga mukha. I have a little favor to ask. Kung sasama ka sa akin ngayong gabi, babayaran kita ng malaki. Tell me, how much do you want? Nanlaki ang mga mata ng lalaki at saglit na tigilan sa sinabi niya. Samantala, sa isip ni Mavis, tila na-amaze siya sa babae sa harapan niya. Ang lakas ng loob at parang wala itong takot na magsalita. Nagkakamali siya sa iniisip niya. Hindi ako mekaniko. Lihim na isip niya. Siya ang tunay na may-ari ng Mustang na tinatabihan ng kotse ni Pamela.
Hindi rin niya akalain na nag-aalok to ng malaking pera para lang samahan siya. Ano bang klaseng babae to? Tanong niya sa isip, pero hindi niya maiwasang maintriga. Sandaling natahimik si Mavis. Pinagmamasan ng babae sa harap niya. Napangisi siya. Hindi dahil sa pera kung hindi dahil sa tapang ng babae. Depende. Sagot niya. Pinunasan ng grasa sa kamay gamit ang puting basahan. Anong gagawin natin kung sasama ako sa'yo? Bahagyang ngumiti si Pamela. Ang mga mata niya ay tila nagyayabang na handa siyang magbayad para sa kahit na sino. Hindi mo kailangang magtanong. Sasama ka lang. That's all you need to do. How much do you want? 100,000? 200? Muntik nang matawa si Mavis. She thinks I'm a mechanic na kailangan ng pera? Aba, mukhang hindi biro ang alok mo ah. Sabi niya habang nakasandal sa kotse niyang Mustang. Sigurado ka ba na hindi mo ako pagsisisihan? Hindi ako nag-aalok ng ganito sa kahit na sino. Matapang na sagot ni Pamela habang nakataas ang baba. So, yes or no? Pinagmasdan ni Mavis ang mga mata ng babae. May halong galit, sakit at determinasyon. Wala siyang ideya kung anong pinagdadaanan nito. Pero alam niya, gusto niyang alamin. Okay. Mahina pero tiyak na sagot niya. Yes, sasama ako sa'yo. Ngumiti si Pamela. Isang ngiting may halo ng panalo at kakaibang excitement. Good! Iyahatid mo ako gamit ang kotse ko. Drive my car? Tanong niya. Ngumiti si Mavis at nag-angat ng isang kilay. Mas maganda kung ako magmamaneho. Gusto ko lang siguraduhin na ligtas ka sa akin. Habang papasakay na sila sa itim na Mustang, hindi alam ni Pamela na ang mekanik na napili niya ay hindi ordinaryong lalaki. Pagdating nila sa isang kilalang hotel sa lungsod, diretsong nag-check-in sa Pamela. Hindi niya binigyan ng pagkakataon si Mavis na magtanong pa. Pagpasok nila sa kwarto, agad niyang hinubad ang blazer na suot. Naiwan ng puting silk camisole na lalong nagbigay diin sa kanyang katawan. Tumalikod siya at tumingin kay Mavis. Gusto ko lang matapos ang lahat ng to. Mabilis at walang komplikasyon. Malamig na sabi ni Pamela, bagamat may bahagyang panginginig sa tinig. Nakatingin lang si Mavis sa kanya, nakasandal sa pinto ng kwarto. Sigurado ka bang gusto mong gawin to? Tanong niya. Kalmado ang boses ngunit matalim ang mga mata. Napatingin si Pamela sa kanya. May halong inis at sakit. Don't act like you know me. Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ko. I need this, and I'm paying you for it. Dahan-dahang lumapit si Mavis sa kanya. Kung pera lang ang dahilan para gawin to, hindi ko tatanggapin. Bulong niya habang nakatitig kay Pamela. But I like you, so I will do it with pleasure. Napakagatlabi si Pamela. Hindi dahil sa galit kung hindi dahil sa paraan ng pagkakasabi nito. Mabilis na naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na puno ng init at pag-aalinlangan. Mahigpit ang pagkakayakap ni Mavis sa kanya. At sa bawat haplos nito, tila natutunaw ang pader na itinatayo niya para protektahan ang puso niya. Kinabukasan, mas naunang nagising si Mavis kaysa kay Pamela. Tahimik tong bumangon mula sa kama. Marahang inayos ang kumot na nakabalot sa katawan ng dalaga. Tila hindi maalis ang mga mata niya kay Pamela habang natutulog to. Maganda siya pero may lungkot na hindi maitatago kahit sa pagtulog. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa balcony ng hotel room. Sa paglabas niya, kinuha niyang cellphone mula sa bulsa ng pantalon na nakasampay sa upuan. Hello, Joni? Malamig at formal ang tono ni Mavis. Yes, sir? Sagot ng boses ng sekretarya niya. Find information about Pamela Tuason. Lahat ng makukuha mo. Background, family connections. I want details within the day. Understood, sir. I'll send the report in a few hours. Ibinalik niya ang cellphone sa bulsa. Sabay tingin sa lungsod mula sa taas ng balcony. Pagbalik niya sa loob, tumungo siya sa maliit na kitchenette ng suit at nagsimulang magluto. Binuksan niya ang refrigerator. Kumuha ng ilang itlog, bacon at tinapay. Habang nagpiprito ng bacon, napatingin siya sa nakahigang si Pamela.
Pagkalipas ng ilang minuto ay nagising na rin si Pamela dahil sa amoy ng pagkain. Dumilat siya at nakita si Mavis na nakatalikod, abala sa pagluluto. Hindi niya mapigilang mapatitig. Ang simpleng itsura nito habang naka-t-shirt lang at sweatpants. Parang ibang klase ang dating. Nagluluto ka? Mahina pero gulat na sabi ni Pamela. Lumingon si Mavis at may tipid ng ngiti. Akala mo ba, pag-aayos lang ng kotse ang alam ko? Sit down. Breakfast is almost ready. Bakit nandito ka pa rin? Sa halip na tanong ni Pamela habang nakaupo sa gilid ng kama. Pinagmamasdan si Mavis na nag-aayos ng mga plato sa mesa. What do you mean? Balik na tanong ni Mavis. Hindi man lang nililingon ng babae habang abala sa paglalagay ng bacon at scrambled eggs. Hindi ba dapat matapos ng nangyari sa atin kagabi? Kukunin mo ng pera at aalis ka na? May halong pagtataka at kaba sa boses ni Pamela. Napakunot ang noon ni Mavis at humarap sa kanya. Hindi ko ba nasabi sa'yo na yung 500,000 na bayad mo ay isang buwan ang itatagal? So as long as you need me, isang buwan ang expiration. Kaya umupo ka na at kumain na tayo. Napatingin si Pamela sa kanya. Tila hindi makapaniwala sa kaswal na tono nito. Isang buwan? Yep, package deal na yan. Sagot ni Mavis na parang walang bigat ang mga salita. At kung tutuusin, mas mura pa nga dahil kasama na rito ang chef service. Sabay turo sa niluto niyang almusal. Lihim na napangiti si Pamela. Ito ang unang beses na may nag-alaga sa kanya. Kahit pa nagsimula ang lahat sa isang kontrata lang. Okay, bulong niya sabay upo sa mesa. Hindi ko akalaing marunong kang magluto. I thought, mekaniko ka lang. Napangiti si Mavis pero hindi sumagot agad. Tinitigan lang siya ng diretsyo. Marami kang hindi alam tungkol sa akin, Pamela. Pagkatapos ng agahan kasama si Mavis, umuwi si Pamela sa bahay niya upang kumuha ng ilang gamit. Pagkapasok pa lang niya sa sala, agad siyang sinalubong ng mapanuyang ngiti ni Divine na nakaupo sa sofa. Parang siya ang tunay na may-ari ng bahay. Oh, look who's here! Kamusta naman ang gabi mo? Pang-uuyam ni Divine habang naka-cross legs at nagpipinta pa ng kuko. Hindi kita ka-level para sagutin yan. Malamig na sagot ni Pamela. Diretso ang lakad papunta sa hagdan. Wow! Ang lakas ng loob mo ah. Sa tingin mo ba may lugar ka pa talaga rito? Roswell doesn't even love you, Pamela. Ikaw lang ang nakikigamit ng apelido niya. Patuloy na pang-aasar ni Divine. Huminto si Pamela sa gitna ng hagdan. Bumaling sa kanya. Kung mahal ka niya, bakit ka nandito pa rin na para bang desperada? Kung may tiwala ka sa sarili mo, hindi mo kailangang patunayan na mas importante ka kaysa sa akin. Biglang tumayo si Divine, halatang napikon. Desperada? Ako? Lapit nito kay Pamela at pareho silang nasa may hagdan nang dumating ang kotse ni Roswell sa driveway. Pagkarinig ni Divine sa tunog ng sasakyan, mabilis itong ngumiti ng pakana at biglang sumigaw. Aray! Pamela! Bakit mo ko tinulak? Sabay bagsak sa sahig. Dramatiko at kunwari nasaktan. Halos nagulat si Pamela. Ano? Wala akong ginagawa sa'yo. Eksaktong pumasok si Roswell sa pintuan. At ang unang nakita ay si Divine na nakahandusay sa sahig. At si Pamela na nakatayo sa itaas ng hagdan. Pamela! Ano na naman to? Galit na sigaw ni Roswell. Roswell, hindi ko siya itinulak. Depensa ni Pamela. Nanginginig ang boses. Ngunit mabilis na kumapit si Divine kay Roswell. Umiiyak-iyakan. Roswell, she hates me. Ayaw niya akong tanggapin. Tinulak niya ako. Pamela, ano na naman ba to? Sigaw ni Roswell. Mabilis na lumapit kay Divine at inalalayan to. Okay ka lang ba, babe? Masakit eh. I think natamaan ang balakang ko. Kunwaring iyak ni Divine. Nakayakap sa braso ni Roswell na parang naghahanap ng proteksyon. Roswell, hindi totoo yung sinasabi niya. Pinilit ipaliwanag ni Pamela. Bumaba ng hagdan pero pinigilan siya ni Roswell ng tingin. Enough, Pamela! Lagi na lang may gulo kapag nandito ka.
Hindi ka ba nagsasawa sa drama mo? Madiing sabi ni Roswell. Puno ng inis at pagod ang boses. Drama? Halos mabasag ang boses ni Pamela. Kung dramang tawag mo sa pagtatanggol ko sa sarili laban sa mga kasinungalingan niya, then fine. Pero wag mo akong gawing kontrabida sa bahay na ito. Kung alam mo lang, gusto ko na ring mawala ka rito. Balik ni Roswell. Ikaw ang problema dito, Pamela. Kung hindi lang dahil sa kasunduan ng mga lolo natin, matagal na kitang pinalayas. Tumahimik si Pamela. Nanlalaki ang mga mata. Parang tinutusok ang puso niya sa bawat salita nito. Habang yakap ni Roswell si Divine, lalong lumalakas ang sakit na nadarama niya. Roswell, halos paus na ang boses niya. Pilit na pinipigilan ng luha. Hindi mo ba nakikita kung papaano kang pinapaikot ni Divine? Stop it! Tama na! Sigaw muli ni Roswell. Kahit anong sabihin mo, wala kang karapatang saktan siya. She's the woman that I love, Pamela. Hindi ikaw. Para bang gumuho ang mundo ni Pamela sa harap niya. Hindi na siya nakapagsalita. Imbes na makipag-away, mabilis siyang nagtungo sa kwarto upang iligpit ang mga gamit niya. Habang binabalot ang mga damit at personal na gamit sa maleta, tumutulo ang luha niya. Hindi dahil sa mahina siya, kung hindi dahil sawang-sawa na siya sa pang-api. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Mavis. Mavis, can you pick me up? I'm leaving this house. Doon na muna ako sa kondo titira. With you. Mahina pero determinadong wika niya. Give me 15 minutes. Just wait me there. Maiksi ngunit may bigat na sagot ni Mavis. Pagbaba ni Pamela sa sala, dala ang 2 maleta. Agad siyang pinagtawanan ni Divine. Wow! Finally, you're leaving. Sa wakas, si Roswell at ako na lang dito. Hindi siya sumagot. Dumiretso sa pinto. Pero saktong pumasok si Roswell at ang mga mata nito ay agad nahulog sa mga gamit ni Pamela. Anong ibig sabihin nito, Pamela? Aalis ka? Galit na tanong ni Roswell. Hinawakan ang braso niya. Inalis ni Pamela ang pagkakahawak nito sa kanya. Hindi ako tumatakas. I'm done. Ayaw mo naman ako rito, hindi ba? Then I'll leave. Hindi mo ba naisip ang kasunduan ng lolo mo at ng lolo ko? Singhal ni Roswell. Kailangan kang magbuntis, Pamela. Ngumisi si Divine mula sa likod niya. Baka ngayon ang plano niya. Magpapabuntis na siya sa iba, Roswell. Baka ngayon pa lang may kadate na siyang ibang lalaki. Saktong dumating si Mavis. Sakay ng itim na Mustang. Pumarada ito sa harap ng bahay. Bumaba at sa unang tingin pa lang ay halatang hindi ito ordinaryong lalaki. Nakita ni Roswell ang paglapit ni Mavis kay Pamela at natural nitong pagkuha ng maleta mula sa kamay ng babae. Para bang may sariling karapatan. Let me help you. Mahinahong sabi ni Mavis kay Pamela at tiningnan si Roswell na parang wala itong pakialam kung sino siya. Who the hell is this guy? Sigaw ni Roswell. Halos mapuno ng galit ang mukha nito. Pamela! Sino siya? Lalong nag-init ang ulo ni Roswell nang makita ang hawak na kamay ni Mavis kay Pamela. She's with me now. Sagot ni Mavis. Kalmado pero puno ng otoridad ang tono. And you have no right to stop her. Wala kang pakialam kung sino siya. Dahil wala naman akong pakialam sa inyo ni Divine. So back off, Roswell. Madiin pang sambit ni Pamela. Diretso ang tingin sa asawa. Nanlaki ang mga mata ni Roswell. Parang hindi makapaniwala na ganito na siya harapin ni Pamela. Pamela! Halos pasigaw na sabi nito. Naglalaro ka ba? Wala kang karapatang magdala ng ibang lalaki rito sa harap ko. Ngumisi si Pamela ng malapit. Karapatan? Ikaw nga may kalandian ka rito sa loob ng bahay natin. Anong karapatan ang sinasabi mo? Anong... Napatigil si Roswell, hindi makasagot agad. Samantala, nakangisi lang si Divine, pero halatang paninibugho habang nakatitig kay Mavis. At sino ka naman?
Feeling hero? Mukha kang driver na akala mo may laban ka kay Roswell. Hindi kumibo si Mavis, ngunit ang malamig nitong tingin kay Divine ay parang nanunuot. Hindi ko kailangang patunayan ang sarili ko sa'yo, sagot niya, sabay balik sa paghawak ng mga gamit ni Pamela. I'm here for her, not for anyone else. Nagpanting ang tenga ni Roswell. You think you can just take my wife away from me? Singhal niya. Humakbang palapit kay Mavis at halos magtama na ang kanilang mga dibdib. Bago pa makasagot si Mavis, sumingit si Pamela. Roswell, wag mong sayangin ang galit mo. I'm done with you. Kung ayaw mo kong palayain, ako mismo ang lalayo. Narinig mo naman siguro si Pamela, di ba? Nakangising sambit ni Mavis. Akala mo kung sino ka? You think you can just take my wife away from me? Galit na sigaw ni Roswell habang bigla itong sumugod. Nakataas ang kamao para suntukin si Mavis. Mabilis na umatras si Mavis pero hindi nagpakita ng takot. Nakatayo ito ng diretsyo. Malamig ang tingin kay Roswell na parabang kaya niyang tapatan ng galit nito anumang oras. Roswell! Tumigil ka na! Sigaw ni Pamela. Mabilis na humarang sa pagitan ng dalawa. Ano bang gusto mong patunayan, ha? Na mas lalaki ka kung masasaktan mo ang taong wala namang ginagawa sa'yo? Pamela, umalis ka dyan. Singhal ni Roswell. Hindi na halos makontrol ang sarili. Ngunit mas mahigpit na tumayo si Pamela sa gitna nila. Mavis, let's go. Don't waste your energy on them. Matigas na wika ni Pamela. Sabay kuha ng kamay ni Mavis. Napatingin si Mavis kay Pamela at may kakaibang lambing ang mga mata nito. Kung yan ang gusto mo, sagot niya bago kinuha ang maleta at dumiretso sa sasakyan. Si Roswell naman ay tila lalo pang nag-init ang ulo nang makita ang hawak kamay nilang dalawa. Pamela! Babalik ka rin dito. Hindi pa tapos ang kasunduan natin. Lumingon si Pamela. Malamig ang tingin. Tapos na yon, Roswell. Sa puso mo pa lang, tapos na tayo matagal na. Kaya wag mo na akong pigilan. Bit-bit ang kanyang mga maleta. Mabilis na lumabas ng bahay si Pamela kasabay ni Mavis. Binuksan ni Mavis ang pinto ng itim na Mustang at pinaupo siya. Saka inilagay ang mga gamit sa trunk ng kotse. Hindi na lumingon pa si Pamela. Hindi niya gustong marinig pa ang mga salita ni Roswell o makita ang pagmumukha ni Divine. Pag-alis ng sasakyan, naiwan si Roswell at Divine sa may pintuan ng bahay. Galit na pinagmamasdan ni Roswell ang papalayong kotse. Anong nakita niya sa lalaking yun? Mariing tanong ni Roswell. Tila hindi makapaniwala na basta na lang umalis si Pamela, kasama si Mavis. Roswell, malumanay na sabi ni Divine. Lumapit at hinaplos ang braso nito. May tinatago rin palang landi ang asawa mo Sigurado ako matagal na silang may relasyon. Kita mo naman kung papaano sila maghawak kamay, di ba? Para bang sanay na? Napatigil si Roswell, lalo pang kumulo ang dugo. Matagal na? Hindi siya ganun. Pero sa isip niya, naguguluhan siya. Bakit siya sumama agad sa lalaking yon? Face it, Roswell. Dagdag pa ni Divine. Nakangiting mapanuksong parang binubuyo siya. Matagal ka na niyang niloloko. Baka nga kahit yung tungkol sa pagbubuntis, planado na niya sa ibang lalaki. Maybe she just found someone she really likes. And it's not you. Lalong sumikip ang dibdib ni Roswell. Hindi niya alam kung galit ba siya kay Pamela dahil iniwan siya o sa sarili niya dahil mas pinili niya si Divine pero tila nawawalan siya ng kontrol. Tahimik ang biyahe habang patungo sila sa kondo ni Mavis. Tanging ugong ng makina at mahinang tugtog mula sa stereo ang maririnig. Paminsan-minsan ay palihim na sinusulyapan ni Mavis si Pamela na tila ba maraming iniisip at hindi mapakali sa kinauupuan. You didn't tell me na may asawa ka na pala.
Basag ni Mavis sa katahimikan. Mababa at may halong lungkot ang tono ng boses. I trusted you. Pero bakit parang nilihim mo yan sa akin? Napatungo si Pamela. Nag-iwas ng tingin. I'm sorry. Mahina niyang tugon. Yes, I am married. Pero hindi mo alam ang buong kwento. I just married him dahil sa kasunduan ng mga lolo namin. Yun lang. At wala nang iba. Napahigpit ang hawak ni Mavis sa manibela. Kasunduan? Roswell never loved me, Mavis. May mahal siyang iba, si Divine. At ako lang ang asawang nasa papel. Wala akong halaga sa kanya. Paliwanag ni Pamela. Halos manginig ang boses habang sinasabi ang mga salitang to. Lumingon sandali si Mavis sa kanya. Seryoso ang mga mata. Kaya mo ba ako inalok ng pera? Dahil gusto mo ng anak para lang tuparin ang gusto ng lolo niya? Tahimik si Pamela pero halatang nasaktan siya sa tanong na yon. Oo, mahinang sagot niya. Pero hindi ko na alam kung tama pang ginagawa ko. Ang alam ko lang, ayoko nang bumalik sa bahay na yun at palaging masaktan. Maya-maya pa, biglang pumarada si Mavis sa isang tahimik na lugar sa gilid ng kalsada. Pinatay niya ang makina ng kotse at humarap kay Pamela. Seryoso ang mukha. Pamela. Malalim ang boses ni Mavis. Hindi ako manhid. Nararamdaman ko kung gaano kang nasasaktan. Pero bago pa ako mahulog para sa'yo, kailangan kong marinig ang totoo mula sa'yo. Nag-angat ng tingin si Pamela. Namumula ang mga mata dahil sa pagpipigil ng luha. Anong gusto mong malaman? Gusto kong malaman kung ginagamit mo lang ba ako para magawa mo ang plano mo. Para lang magbuntis at matapos na ang kasunduan nyo. Dahil kung yan lang ang dahilan mo, mas mabuting umalis na ako habang maaga pa. Madiing wika ni Mavis. Natigilan si Pamela. Napalunok. No, Mavis. I'm not using you. Hindi kita pinipili dahil lang kailangan ko ng tulong mo. Pinili kita dahil ikaw lang ang taong hindi ako tinrato na parang wala akong halaga. Nagtagpo ang kanilang mga mata. May kung anong emosyon na tumama sa puso ni Mavis. Hindi lang to tungkol sa pera o sa kasunduan. Kung hindi tungkol sa kanya at sa babaeng nasa tabi niya ngayon. Hinawakan ni Mavis ang kamay ni Pamela. Kung papayag akong tumulong sa'yo, I just want this to be real. Walang kasunduan, walang pera. Just you and me. Kaya mo ba yon? Dahang-dahang tumulo ang luha ni Pamela, pero may konting ngiti sa labi. Yes, Mavis. I think I can. Isang buwan ang lumipas mula nang umalis si Pamela sa bahay nila ni Roswell. Sa kondo na ni Mavis siya tumira. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang katahimikan at respeto na matagal na niyang hinahanap. Wala na ang mga sigawan, pang-aalipusta at mga mapanuyang salita. Si Mavis ang naging kanlungan niya. Maingat, maalaga, at palaging nasa tabi niya. Habang abala siya sa pag-aayos ng mga dokumento sa maliit na mesa ng kondo, biglang nagring ang kanyang cellphone. Pagtingin niya sa screen, ang pangalan ni Tita Mariel, ang caretaker ng pamilya Roswell, ang nakalagay. Hello, Tita? Agad na sagot ni Pamela. May kaba sa dibdib. Pamela, anak, dinala sa ospital ang lolo ni Roswell. Malalang kalagayan niya at gusto kanyang makita. Ani Tita Mariel, halatang mabigat ang tinig. Nanlaki ang mga mata ni Pamela. Biglang nanlamig ang mga kamay niya. Si Lolo, gusto niya akong makita? Oo anak, paulit-ulit niyang sinasabi ang pangalan mo. Baka gusto kanya makausap habang may oras pa. Pumunta ka na rito, ha? Tumigil sa pagtiklop ng mga dokumento si Pamela at napatingin kay Mavis, na kasalukuyang nag-aayos ng mga gamit sa kusina. Isang buwan na siyang lumalayo sa lahat ng may kinalaman kay Roswell, pero hindi niya kayang baliwalain ang taong naging dahilan kung bakit siya naging bahagi ng pamilya. Pagkatapos ng tawag, agad na nagdesisyon si Pamela. Mavis, mahina niyang tawag.
Kailangan kong pumunta sa ospital. Si Lolo, gusto niya akong makita. Agad na lumapit si Mavis. Kita ko ang pag-aalala sa mukha nito. Gusto mo ba akong sumama? Tumango si Pamela. Please, I don't think I can face them alone. Pagdating nila sa ospital, agad na naramdaman ni Pamela ang bigat ng sitwasyon. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na ilaw ng hallway ay lalong nagbibigay ng kaba sa kanya. Pagpasok niya sa lobby ng ICU, agad niyang nakita si Roswell at Divine. Nakatayo ang dalawa sa labas ng kwarto. Tila naghihintay. Nagtagpo ang mga mata ni Roswell at Pamela. Naging matalim ang tingin nito. Halatang hindi pa rin natatanggal ang galit sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Roswell. Agad na sumalubong sa kanya. Roswell, gusto akong makita ng lolo mo, kaya nandito ako. Sagot ni Pamela. Diretso ang tono. Sumingit si Divine na nakapamewang. Wow! Look who's here. Nagpapakitang tao ka na ngayon dahil malapit nang mawala si Lolo? Baka gusto mong kunin ng mana. Ganun ba? Mariing pumikit si Pamela at huminga ng malalim. Pilit pinipigilan ng sarili. I'm not here for money. I'm here because I owe him my respect. Respect? Panguuyam ni Divine. Ikaw, na tumakas sa bahay, iniwan ang asawa mo, tapos ngayon magpapakasanta ka? Biglang humarap si Mavis. Matalim ang tingin kay Divine. Enough! Wala kaming panahon sa mga walang kwentang drama. She's here for the old man, not for you. Napalingon si Roswell kay Mavis. Kita na ang pagkagulat. Ikaw na naman! Bakit ka ba sama sa kanya? Because she's with me now. Malamig na sagot ni Mavis na lalong nagpainit sa ulo ni Roswell. Tahimik na binuksan ni Pamela ang pinto ng ICU room. Agad niyang nakita ang Lolo Vicente. Nakahiga sa kama, nakasuot ng oxygen mask at tila mahina na ang paghinga. Ngunit nang makita siya ng matanda, biglang kumislap ang mga mata nito at pinilit ngumiti. Pamela! Mahina pero puno ng tuwa ang boses ni Lolo Vicente. Salamat at pumunta ka. Lumapit siya sa kama. Marahang hinawakan ng malamig na kamay ng matanda. Lolo, huwag niyo pong isipin ang pagpunta ko. Natural lang po na andito ako para sa inyo. Sabi ni Pamela. Pilit pinapakalma ang boses kahit nangingilid na ang luha. Pinagmasdan siya ng matanda. Parang may hinahanap sa mga mata niya. I'm glad na maayos kayo ni Roswell. Nakikita ko sa iyo. Ikaw ang babae para sa kanya. Kaya't iha, pakiusap ko lang ibigyan niyo na ako ng apo. Napalunok si Pamela at natigilan. Gusto niyang sabihin ng totoo na umalis na siya sa bahay ni Roswell. Na wala silang maayos na pagsasama. Pero nang makita niyang mahinang anyo ng matanda, nagbago ang isip niya. Baka lalo lang lumala ang kalagayan nito kung malalaman ang totoo. Tumango siya. Pinipilit ngumiti. Opo, Lolo. Pangako, gagawin namin ang lahat para magkaroon ka ng apo. Biglang pumasok si Roswell. May hawak na prutas sa tubig. Narinig nito ang huling sinabi ni Pamela at ngumiti. Lolo, yan din ang plano namin. Don't worry. Magiging maayos ang lahat. At isa pa, kami ni Pamela, masaya kaming nagsasama. Tumingin si Pamela kay Roswell at para bang alam nitong kasinungalingan ng mga salitang binibitawan niya. Ngunit pinili niya lang tumahimik at sumang-ayon sa kanya para kay Lolo Vicente. Salamat anak. Roswell, alagaan mo si Pamela ha? She's a good wife. Mahina pero masayang wika ng matanda bago ito pumikit at muling nakatulog. Pagkalabas nila ng kwarto ni Lolo Vicente, agad na huminto si Pamela at hinarap si Roswell. Kita sa mukha niya ang inis at pigil na emosyon. Anong ginawa mo dun, Roswell? Madiing tanong ni Pamela. Bakit mo kailangang magsinungaling na masaya tayo? Umirap si Roswell.
halatang hindi natitinag. Bakit? Ano bang gusto mo? Sabihin kay Lolo na iniwan mo na ako at nakikitira ka na sa ibang lalaki? Sa lagay niya ngayon, baka atakihin siya sa sama ng loob niya. Roswell! Halos pabulong pero galit ang boses ni Pamela. Hindi ko gusto ang ginagawa mo. Hindi mo pwedeng gamitin ang kalagayan ng lolo mo para ipilit na may pag-asa pa tayong dalawa. Matagal nang tapos ang lahat sa atin. Matapos? Singhal ni Roswell. Lumapit ng isang hakbang sa kanya. Kung tapos na talaga, bakit ka pumayag sa gusto niya? Bakit mo sinabi na gagawa tayo ng paraan para bigyan siya ng apo? Dahil ayokong dagdagan ang sakit ng lolo mo. Gusto ko lang siyang mapasaya kahit isang beses man lang bago siya. Napatigil si Pamela. Nanginginig ang boses. Bago siya tuluyang mawala. Tahimik na tumingin si Roswell sa kanya. Pero ramdam ang init ng emosyon sa pagitan nila. Hindi ka pwedeng tumakas, Pamela. Malamig na sabi nito. Habang buhay pa si Lolo, kailangan niyang maniwalang maayos tayo. Hindi na ako babalik sa bahay mo, Roswell. Matigas na sagot ni Pamela. Hindi ko nakakayanin ang pang-opinyon ni Divine sa akin. Kung gusto mo ng palabas para kay Lolo, ikaw na lang mag-isa. Bago pa makasagot si Roswell, dumating si Mavis at lumapit agad kay Pamela. Agad niyang kinamayan si Pamela at tinanong, "Are you okay?" Nang makita ito ni Roswell, lalo pa siyang nag-init. "Ikaw na naman!" Matalim na sabi niya kay Mavis. "Wala ka ng karapatan pang sumingit dito." Matalim ang tingin ni Roswell kay Mavis habang nakaharap sila sa makipot na hallway ng ospital. "Ano ba talagang gusto mo, ha? Bakit ka sumasabit sa buhay namin ni Pamela?" Hindi natinag si Mavis. Nakatayo ng tuwid at kalmado ang ekspresyon. "Buhay niyo? Roswell, wag mo akong idamay sa ilusyon mo. Pamela left you. At ako ang kasama niya ngayon. Kung hindi mo matanggap yun, problema mo na yun." "Ilusyon!" Galit na sigaw ni Roswell. Halos basagin ang boses niya. "Asawa ko si Pamela at wala kang karapatan na pakilaman ang relasyon namin." Napahawak si Pamela sa braso ni Roswell. Pilit siyang pinapakalma. "Roswell, stop it! Nasa ospital tayo. Baka marinig tayo ni Lolo." Pero hindi tumigil si Roswell at lalong lumapit kay Mavis. Parang handang manuntok. "Ano bang merong akala mo mas mabuti ka kaysa sa akin?" Bahagyang ngumiti si Mavis, malamig at mapanlait. "Siguro dahil mas kaya kong protektahan si Pamela kaysa sa taong kaya lang siyang saktan. At para lang klaro sa iyo, Roswell." Bahagyang tumigil si Mavis. "Hindi mo ako pwedeng maliitin. Hindi mo ako basta-bastang matatakot." Naguguluhan ang ekspresyon ni Roswell. "Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't mekaniko ka lang?" Sabay tawa ni Roswell. "Stop this!" Mahina pero mariing sabi ni Pamela. Pinipigilan ng dalawa. "Hindi ko kailangan ng ganitong gulo rito." Nagpapatuloy ang tensyon sa hallway ng ospital. Malamig ang tingin ni Mavis kay Roswell, habang si Pamela ay tila nauupo sa gitna ng dalawa. Biglang dumating si Divine, dalang mapanuyang ngiti at tila sabik sa gulo. "Ay, wow!" Paninimula ni Divine. Nakasandal sa pader at nag-cross arms. "Ito na pala ang bagong boy toy mo, Pamela. Mekaniko lang." Napailing ito na para bang nang-aasar. "Well, hindi ko alam kung dapat ba kitang kaawaan o pagtawanan." "Divine, hindi ito ang oras para mang-insulto ka." Singit ni Pamela pero ngumisi lang si Divine. "Roswell," patuloy nito. "Tingnan mo nga to, oh. Iniwan ka para sa isang greasy hands mechanic. How humiliating is that?" Napatingin si Roswell kay Mavis at nagpakawala ng mapait na ngiti. "Hindi ko alam kung matatawa ako o maaawa, Pamela. Iniwan mo ang asawa mo para lang sa isang lalaking nag-aayos ng kotse? That's your definition of upgrade?"
Mariing pumikit si Pamela. Pinipigilan ng galit. Mekaniko man siya. Nagsimulang manginig ang boses ni Pamela. Pero matatag ang paninindigan niya. Pero never niya akong sinaktan. He treats me like a Disney princess. Nagulat si Roswell at Divine sa biglaang pagtaas ng boses ni Pamela. Si Mavis, kahit kailan, hindi niya pinaramdam sa akin na wala akong halaga. Samantalang kayo, tumingin siya kay Roswell. Araw-araw niyo akong tinatrato na para bang wala akong karapatang mahalin o halaga. Disney princess? Natawa si Divine. Pilit na minamaliit ang sinabi ni Pamela. Pamela, wake up! Lahat ng mekaniko sweet sa umpisa. Kapag nakuha na ang gusto, baka iwanan ka rin. Ngumiti ng mapait si Mavis. Kung yun ang iniisip mo, mas lalo kong gagawin ang lahat para patunayan na mali ka. Tumalikod siya kay Roswell at Divine. Saka hinawakan ng kamay ni Pamela. Let's go, Pamela. Hindi mo kailangang makinig ng mga walang kwentang salita nila. Hahakbang na sana si Pamela kasabay ni Mavis nang biglang pigilan sila ni Roswell. Mahigpit na hinawakan ni Roswell ang braso ni Pamela. Hindi ka aalis kasama niya. Galit na sambit ni Roswell. Halos nanginginig sa emosyon. Asawa kita, Pamela. Wala kang karapatang sumama sa ibang lalaki. Napaatras si Pamela. Sinusubukang bawiin ang braso niya. Bitawan mo ko, Roswell. Hindi mo ako pag-aari. Ayoko. Mariing sagot ni Roswell. Nanlilisik ang mga mata kay Mavis. At ikaw? Sabay turo kay Mavis. Wala kang karapatang pumatong sa asawa ng iba. Kung lalaki ka, umalis ka na bago pa ako magalit ng tuluyan. Hinawakan ni Mavis ang braso ni Roswell at pilit na pinakakawalan si Pamela. Huwag mo siyang hinahawakan na parang gamit lang, Roswell. Hindi mo siya pagmamay-ari. Kung ayaw niya sa'yo, tanggapin mo na lang. Don't make this uglier than it already is. What did you say? Lalong nag-init ang ulo ni Roswell. Halos suntukin na si Mavis. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan. Roswell, stop! Sigaw ni Pamela. Tumayo sa gitna nila para pigilan ang dalawa. Walang mangyayari kung patuloy kayong mag-aaway. Pero hindi pa rin umaatras si Roswell. Kaya hinarap siya ni Mavis. Kung may problema ka sa akin, sabihin mo ng diretso. Pero tandaan mo, Roswell. Malamig ang boses ni Mavis. Hindi ko siya inagaw. Ikaw ang nagtaboy sa kanya. Nang maramdaman ni Divine na lalong umiinit ang sitwasyon, agad siyang sumingit nang may mapanuksong ngiti sa labi. Ano pang hinihintay mo, Roswell? Bulong ni Divine na may panguudyok. Pakitang lalaki ka. Suntukin mo na yung mekaniko na yan para matapos ang yabang niyan. Divine, stop it! Galit na saway ni Pamela. Ngunit hindi siya pinakinggan ng babae. Bakit? Totoo naman, di ba? Nakakahiya ka, Roswell. Asawa mo iniwan ka? Tapos, hinahayaan mong agawin ng isang lalaking amoy grasa? Patunayan mo na ikaw ang mas karapat-dapat. Lalong nagdilim ang mukha ni Roswell. Wala ka ng karapatang pang magsalita, Mavis. Makisawsaw ka pa at baka ikaw pang masaktan. Ngunit nanatiling kalmado si Mavis. Go ahead. Malamig niyang tugon. Kung yan ang kailangan mo para maramdaman mong lalaki ka, sige. Pero tandaan mo, wala ka nang babalikan kapag ginawa mo yan. Dahil si Pamela, hindi na babalik sa isang lalaking wala ng respeto sa kanya. Lalo itong nagpagalit kay Roswell at itinaas na nito ang kamao. Roswell! Tama na! Malakas na sigaw ni Pamela sabay harang sa pagitan nila. At saka sila napansin ng mga nurse at ilang pasyente sa hallway. Sir, ma'am, this is a hospital. You can't fight here. Sigaw ng isang nurse. Napahiya si Roswell nang makita ang mga taong nag-uusyoso sa kanila. Maging si Divine ay natahimik, ngunit hindi pa rin mapigil ang dila. Look at you, Roswell. Pang-uuyam ni Divine. Nagmumukha kang mahina dahil sa lalaking to.
Divine! Ano ba? Singhal ni Pamela. Kung wala kang masasabing matino, manahimik ka. Mabilis na kinuha ni Mavis ang kamay ni Pamela. Come on, Pamela. Wala na tayong dapat patunayan dito. At bago pa muling makapagsalita si Roswell, tumayo na sila at naglakad papalayo. Habang lahat ng mata sa hallway nakatutok kay Roswell at Divine. Pagkalabas ng ospital, ramdam ni Pamela ang mabigat na tensyon mula sa hallway kanina. Tahimik siyang nakasunod kay Mavis hanggang makarating sila sa parking lot. Bago pa man siya makasakay sa kotse, tumigil si Mavis at saglit na tumingin sa malayo. Parang pinipigilan ng sarili na sumabog sa galit. Bigla nitong kinuha ang cellphone at tinawagan ng sekretarya niya. Johnny, pakinggan mo ako ng mabuti. Sir? Yes, sir. Mabilis na tugon sa kabilang linya. Effective today, i-pull out ang lahat ng investments at partnership natin sa mga kumpanya ng pamilya ni Roswell Castro. Malamig at matalim na utos ni Mavis. Lahat ng joint projects at contracts, tapusin agad. I want them out of my radar. Noted, sir, pero are you sure? Malaki ang halaga ng mga kontrata natin sa kanila. I don't care about the amount. Putol ni Mavis, mariin ang boses. Kung hindi nila kayang igalang ang babaeng mahalaga sa akin, wala silang karapatang makinabang sa akin. Do it now. Pagkababa ng tawag, humarap si Mavis kay Pamela na nakatingin sa kanya. Halatang nagulat sa narinig. Kinabukasan, nasa opisina si Roswell nang biglang pumasok ang business manager nila. Halatang kabado at balisa. Sir, may problema tayo. Sabi nito, hawak ang ilang papeles at tablet. Napatingin si Roswell mula sa desk niya. Kunot ang noo. Anong problema? Ang Technical Company at Builders. Nag-pull out na po ng lahat ng investments at joint projects natin. Kanina umaga lang pinadala nila ang termination letters. Napabangon si Roswell. Halos mabitawan ng ballpen na hawak. What? Imposible yan. Malaki ang kapital na iniligay nila sa atin. Bakit bigla nilang gagawin to? Umiling ang manager. Kita ang kaba sa mukha. Hindi natin alam, sir, pero mukhang personal ang dahilan. Ang presidente mismo ng Builders ang nag-utos. Walang paliwanag, walang notice. At kung hindi natin maahanap ang kapalit na investor, malulugi ang dalawang projects natin. Halos napaupo si Roswell sa bigat ng balita. Builders at Technical Company, ang pinakamalaking investors nila. Hindi ko maintindihan. Ano bang nagawa ko para magalit ang presidente nila? Bulong ni Roswell, hawak ang sentido nito. Sir, alanganing sabi ng manager. Baka kailangan yung personal na makipag-meeting sa presidente ng Builders. Pero mahirap makipag-appointment. Alam niyo namang bihira siyang humarap sa ibang tao. Natahimik si Roswell at nag-isip. You're right. Kailangan ko siyang makausap. Sakto namang may gaganaping engranding event ang Builders para sa bagong proyektong ilulunsad nito. Hindi malaman ni Pamela kung papaanong nakakuha si Mavis ng imbitasyon. Ang tanging sabi lang ni Mavis ay kakilala nito ang pinaka-presidente ng kumpanya. Bago ang gabi ng event, isang marangyang gown ang iniabot ni Mavis kay Pamela. Isuot mo ito mamayang gabi. Malamig ngunit may lambing na wika ni Mavis. Habang nakatingin kay Pamela na parang binabasa ang bawat emosyon nito. Hindi nakapagsalita si Pamela. Pakiramdam niya ay para siyang prinsesa. Ang gown ay kulay emerald green na kumikislap kapag natatamaan ng liwanag. May detalyeng gawa sa perles at kristal sa laylayan. Isa itong obra maestra. Pagkalipas ng ilang oras, abala si Pamela sa salamin. Pinagmamasdan ng sariling suot ang gown na ibinigay ni Mavis. Para bang hindi siya makapaniwala na siyang babaeng nakikita niya sa refleksyon. Isang magandang nilalang na may kaakit-akit na ngiti at kislap sa mga mata. Kumatok si Mavis sa pinto at nang bumukas yun, saglit siyang natigilan. Pamela. Mahina ngunit punong-puno ng paghanga ang tinig ni Mavis. Dahan-dahan itong lumapit. Parang bawat hakbang ay may bigat at emosyon. I didn't know this gown would look this perfect on you.
Namula ang mga pisngi ni Pamela at agad niyang iniwas ang tingin. Hindi naman, baka lang kasi maganda talaga yung gown. Ngumiti si Mavis, isang ngiting may lambing at misteryo. No, ikaw ang maganda. Hinawakan nitong laylayan ng gown. Marahang inayos ang strap sa balikat niya na parabang nagbigay ng kuryente sa balat ni Pamela ang bawat dampi ng daliri nito. Salamat, Mavis. Mahina niyang sambit. Halos hindi na marinig. Don't thank me. Bulong ni Mavis. Nakatingin sa mga mata niya na parabang gusto itong basahin hanggang kaluluwa. Just promise me you'll enjoy the night with me. Magkasabay na bumaba sila Mavis at Pamela mula sa engranding hagdanan ng ballroom. Parang huminto ang musika at nabura ang lahat ng tao sa paligid. Sila lang ang nakikita ng mga bisita. Hawak ni Mavis ang kamay ni Pamela at sa bawat hakbang ay ramdam ni Pamela ang kakaibang lakas at tiwala na ibinibigay nito sa kanya. Ang ilaw mula sa chandelier ay tumatama sa emerald green na gown, lalo pang nagpapatingkad sa kagandahan niya. Relax, bulong ni Mavis habang nakangiti. Bahagyang yumuko para siya lamang ang makarinig. You're the most stunning woman here tonight. Napangiti naman si Pamela, bagamat halatang kinakabahan. Hindi niya alintana ang mga matang nakatingin at ang mga bulungan ng mga bisita. Sa tabi niya, ramdam niya ang proteksyon at presensya ni Mavis na parabang sinasabi nitong, akin ka ngayong gabi. Samantala, sa kabilang bahagi ng hall, nakatayo si Roswell, nakasuot ng mamahaling itim na suit. Hawak ang baso ng alak habang nagmamasid. Nandito siya para kausapin ang misteryosong Mr. Muskov, ang presidenteng posibleng makatulong sa kanyang kumpanya. Ngunit nang lumingon siya, agad nanlaki ang mga mata niya. Pamela? Mahina niyang bulong, halos hindi makapaniwala sa nakikita. Ang dating simpleng babae na nakilala niya ay tila isa ng diyosa sa gabing yon. At ang pinakamasakit, kasama nitong magkasabay bumaba ang mekanikong boyfriend na minsan na niyang hinamak. Lumapit si Roswell nang makita niyang magkalapit pa rin sila Pamela at Mavis. Pamela, anong ginagawa mo rito? Matalim ang tinig niya, halatang nagpipigil ng inis. Nagulat si Pamela at bahagyang napaatras. Roswell, imbitado kami rito ni Mavis. Mavis? Umiling si Roswell na may bahid ng pang-uyam. So he's your mechanic boyfriend, right? Ang lakas ng loob mo talagang sumama rito na parang kasali ka sa mundo ng mga may kaya. At ikaw naman, Pamela, talagang ipapakita mo pa sa iba kung gaano ka kababaw. Nanlamig ang dugo ni Pamela sa sinabi nito. Bago siya makasagot, nagsalita si Mavis. Watch your words, sabi nito. Nakatingin kay Roswell na parang isang mabangis ng leon na handang umatake. You don't get to insult her. And who are you to tell me that? Balik ni Roswell, halatang naiinis sa presensya ni Mavis. Isa ka lang na... Mr. Muskov? Biglang naputol ang sasabihin nito nang lapitan sila ng isa sa mga direktor ng kumpanya. At diretso itong nakatingin kay Mavis. The president of Castro Legacy would like to meet you. Oh, there you are, Mr. Roswell. Nagkita na pala kayo. Nanlaki ang mga mata ni Roswell. Mr. Muskov? Dahan-dahan siyang napatingin kay Mavis. At doon niya napagtanto ang totoo. Nanatiling nakatayo si Roswell, parang na-estatwa, habang nakatingin kay Mavis. Hindi rin niya agad naintindihan ang sinabi ng direktor kaya't bahagya siyang natawa ng pilit. Huwag mong sabihin... Siya? Tinuro niya si Mavis na may halong pag-aalipusta. Siya ang Mr. Muskov na sinasabi mo? Bahagyang ngumiti si Mavis. Isang ngiting malamig at may bahid ng pang-asar. Surprised? Tanong nito habang marahang hinahaplos ang kamay ni Pamela. Na para bang pinapaalala kay Roswell kung kanino talaga siya nakatayo ngayon. Imposible. Usal ni Roswell, halos pabulong.
Hindi na ito natapos magsalita dahil pumutol si Mavis. Ang boses nito ay maotoridad. Kung may sasabihin ka pang insulto tungkol sa akin o kay Pamela, mas mabuting itiko mo na ang bibig mo. Tandaan mo, Roswell. Tumingin to diretsyo sa mga mata niya. Ang negosyo mo hawak ng MM Builders. And I don't like disrespectful people. Natigilan si Roswell. Napalunok at bahagyang nag-iwas ng tingin. Ang kumpiyansa at yabang na daladala niya kanina ay biglang naglahong parang bula. Pasensya na, Mr. Moskov. I didn't know. Exactly. Putol ni Mavis. You didn't know. Next time, be careful who you insult. Hinawakan ni Mavis ang bewang ni Pamela at marahang inilalayan tong palayo. Parang wala silang pakialam sa reaksyon ni Roswell. Ang mga bisita'y napatingin sa kanila. Nagbubulungan. Lalo na nang mapagtanto nilang ang babaeng kasama ng makapangyarihang Mr. Moskov. Habang nagpatuloy ang gabi, nagsimula ang musika. Isang mabagal at romantikong tugtugin ang bumalot sa buong ballroom. Karamihan sa mga bisita ay pumunta sa dance floor. Ngunit ang lahat ng matay nakatuon pa rin kila Mavis at Pamela. Hinila ni Mavis si Pamela papalapit at marahang inalalayan ng kamay nito. Dance with me. Bulong nito. Ang tinig ay malalim at puno ng init. Nagulat si Pamela. Ramdam ang bilis ng tibok ng puso niya. Mavis, pero... Ngumiti si Mavis. Iniabot ang kamay. Trust me. Dahan-dahan silang gumalaw sa gitna ng dance floor. Parang sila lang ang naroroon. So, you're not a mechanic? You're a billionaire? Hindi makapaniwalang tanong ni Pamela. Halos pabulong, habang nakatitig sa mga mata ni Mavis. Ngumiti ito, isang ngiting may halong lambing at misteryo. I never said I was just a mechanic. But I didn't want you to see me as someone unreachable. Dahan-dahan itong hinaplos ang pisngi niya. I wanted you to see me, just as me. Nanlaki ang mga mata ni Pamela. Mavis, bakit hindi mo sinabi? Because the first time I saw you, I wanted to be real. Not Mavis Moskov, the president. Just Mavis, the person who fell for you. Napakagat-labi si Pamela. Ramdam ang init ng luha na gustong pumatak sa kanyang mata. I don't know what to say. Then don't. Bulong ni Mavis. Nakatitig sa kanya na para bang siya lang ang tao sa buong mundo. Just stay with me tonight. Let them all see that you're mine. Pagkasabi nito, marahan siyang inilapit ni Mavis at hinalikan sa noo habang patuloy silang sumasayaw. Ang mga bisita'y natahimik, tila humahanga sa kakaibang koneksyon ng dalawa. Si Roswell sa kabilang mesa ay halos mamatay sa inggit at galit sa nakikita. Habang patuloy na nagsasayaw sila Mavis at Pamela, hindi na nakatiis si Roswell. Mainit ang dugo niya. At sa bawat halakhak at titigan ng dalawa, pakiramdam niya ay lalo siyang nilalapastangan. Kaya't marahas niyang ibinagsak ang baso ng alak sa mesa at tuloy-tuloy na lumapit sa gitna ng ballroom. Ikinagulat yun ng mga bisita. Pamela! Malakas niyang tawag, dahilan para huminto ang ilang tao at mapatingin. Hindi ka pa rin nagbabago. Kahit noon pa, gusto mo lang magmukhang mayaman para mapansin ng iba. Natigilan si Pamela ngunit bago pa man siya makasagot, kumilos na si Mavis. Dahan-dahan itong bumitaw sa sayaw. Humarap kay Mavis at tumikhim. Excuse me. Malamig na tinig ni Mavis. You're interrupting my event. I don't think you belong here if you can't control your temper. Hindi mo alam mo sinasabi mo, Mr. Moskov. Balik ni Roswell. Nanginginig ang tinig. Asawa ko si Pamela. Ex-wife. Mariing putol ni Pamela. Dahilan para mapahinto ang lahat. Malakas ang boses niya. Puno ng determinasyon. Nag-file na ako ng annulment, Roswell. At para alam mo, ikaw ang unang nagloko. I have many proofs. At nasa abogado ko ng lahat. Kaya wala kang karapatan na diktahan ang buhay ko ngayon.
Nagbulungan ng mga tao at ilang bisita ang nag-angat ng kilay. Napatingin kay Roswell na tila nawala ang tikas at yabang. Sa gilid ng hall, si Divine, ang kabit ni Roswell, ay namutla at nagbaba ng tingin dahil alam ng lahat na siyang dahilan ng pagkasira ng kasal. There you have it. Malamig na sabi nito habang nakahawak sa kamay ni Pamela na parang ipinamumukha kay Roswell ang pagkatalo. You humiliated yourself, and now everyone knows the truth. Tumalikod to kay Roswell at tinanguan ang mga gwardya. Escort this man and his companion out. I don't want them ruining this beautiful night any longer. Nag-alboroto si Roswell. You can't do this to me. Alam mo ba kung sino ako? Tumawa ng mahina si Mavis, ang mga matay puno ng pangungutya. I don't care who you are. Tonight, you're just a pathetic man who lost everything, including her. Matapos paalisin ng magulong si Roswell at si Divine, hinawakan ni Mavis ang kamay ni Pamela at marahang hinila papunta sa balcony ng ballroom. Gusto niya itong pakalmahin mula sa tensyon at init ng emosyon kanina. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, tumigil sila sa gilid ng balcony. Marahan niyang hinaplos ang likod ni Pamela. Breathe, Pamela. Bulong ni Mavis. I'm here. No one can hurt you. Huminga ng malalim si Pamela ngunit pakiramdam niya ay mabigat ang kanyang katawan. Ang puso niya ay bumibilis sa tibok at tila nahihilo siya. Mavis, mahina niyang sabi. Parang ang bigat ng pakiramdam ko. Nag-alala si Mavis at hinawakan ng mga balikat nito. Hey, are you alright? Bago pa man makasagot si Pamela, bigla itong nanlambot at nawala ng malay sa kanyang mga bisig. Pamela! Malakas ang tinig ni Mavis. Halos hindi alintana ang mga taong nasa paligid. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Binuhat niya si Pamela sa kanyang mga braso na parabang wala itong bigat. Call my driver. Get the car ready now. Utos si Mavis sa kanyang mga tauhan. Kita sa mukha nito ang matinding pag-aalala na tila mababaliw siya kung may mangyaring masama kay Pamela. Pagdating sa ospital, hindi mapakali si Mavis habang inaasikaso si Pamela. Naglalakad siyang paikot-ikot. Nakahawak ang dalawang kamay sa ulo. Halatang hirap magpigil ng emosyon. Paglabas ng doktor, agad itong nilapitan si Mavis. How is she? What happened? Ngumiti ang doktor. May daladalang chart. She's fine now, Mr. Moskov. Don't worry. She just needs rest and congratulations. Congratulations? Naguguluhan si Mavis. Yes, sagot ng doktor. She's pregnant. Nasa early stages pa lang pero malinaw ang resulta ng test. Parang tumigil ang mundo ni Mavis. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Pregnant? Bulong niya. Nakatitig sa pintuan ng kwartong kinaroroonan ni Pamela. Dahan-dahan siyang pumasok. Tinitigan ang mukha ni Pamela na natutulog pa. Nilapit niya ang kamay at hinawakan ito ng marahan. Para bang may takot at kaba. You're carrying a life. Bulong niya. Mahina at puno ng damdamin. Pamela, I'll protect you. Both of you. Mahinang bumukas ang mga mata ni Pamela. Ramdam niyang malamig na simoy ng aircon at ang banayad na liwanag ng kwarto. Nang una niyang makitang nakaupo sa tabi ng kama ay si Mavis. Nakahawak sa kamay niya. Tila hindi umaalis simula nang madalas siya roon. Pamela, malumanay na sabi ni Mavis. Nakahinga ng maluwag nang makita siyang gising. Salamat sa Diyos. Gising ka na. Anong nangyari? Mahina ang boses ni Pamela. Pilit bumabangon. Bakit ako nandito? Maingat siyang inalalayan ni Mavis. Nahimatay ka sa event, kaya dinala kita rito. At may nalaman kami. Nalaman? Napakunot ang noon ni Pamela. Mavis took a deep breath. Hinawakan ang kamay niya ng mas mahigpit. Pamela, buntis ka. We're gonna be mom and dad. Nanlaki ang mga mata ni Pamela.
at hindi ito makapaniwala. Buntis ako? Bago pa man makapagsalita si Mavis para pakalmahin siya, bumukas ang pinto. Pumasok si Roswell kasama ang lolo Vicente nito at halatang tuwang-tuwa. Pamela! Masayang sigaw ni Lolo Vicente. Lumapit agad at hinawakan ang kamay ng babae. Diyos ko, salamat at ayos ka lang. At buntis ka raw. Ay, sa wakas magkakaapo na ako. Napatingin si Pamela kay Roswell na nakangiting pilit. Pamela, simula ni Roswell. We can fix this. Kahit nagka-problema tayo, pwede nating ayusin para sa magiging anak natin. Ngunit bago pa makasagot si Pamela, tumayo si Mavis. Malamig ang tingin na para bang isang pader na hindi matitinag. Pasensya na, Roswell, pero hindi sa iyong dinadala ni Pamela. Mariin itong sabi. Anak ko ang dinadala niya. Alam mo yun, di ba? Natahimik ang buong kwarto. Lumingon si Lolo Vicente kay Mavis at tiningnan ito mula ulo hanggang paa. Saka mapang uyam na tumawa. Anak mo? At sino ka ba? Huwag mong sabihing maniniwala ako na kaya mong panagutan si Pamela. Isa ka nga lang yatang hampas lupa. Walang dugong marangal. Ngumisi si Mavis ngunit hindi kumukurap. Mekaniko? Why ask your grandson? Lolo, biglang putol ni Roswell. Ang tinig ay seryoso. Lolo, stop. Tumalikod siya kay Mavis na tila nahihiya sa inasal ng lolo niya. Siya si Mavis Moscov, ang presidente ng Builders at isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Huwag mo siyang hamunin, Lo, lalo na kung buhay at kaligtasan ni Pamela ang pinag-uusapan. Napatigil ang matanda, hindi nakapagsalita, tila binuhusan ng malamig na tubig. Ikaw ang pinakabatang bilyonaryo? Tanong ng matanda. That's right, tugon ni Mavis. Magpahinga ka na lang, Pamela. Malamig ang tinig na sabi ni Roswell, ngunit bakas ang inis at pagsisisi. Hindi na sumagot si Pamela. Tahimik lang siyang nakatingin sa kanila hanggang sa tuluyang lumabas si Roswell at ang matanda. Paglabas nila, huminto si Lolo Vicente at mariing hinarap ang apo. Roswell, you fool! Galit na bulyaw ng matanda. Ikaw dapat ang nagmahal at nag-ingat sa babaeng yon. Pero anong ginawa mo? Niloko mo siya't binasura. Lolo, ay... Wala nang excuses. Putol ng matanda. Mariing itinuturo ang daliri sa dibdib ni Roswell. Dahil dyan sa katangahan mo, ibang lalaking may karapatan sa magiging anak niya. Hindi ko ito tolerate ang ugali mo. Hindi na kita papayagang sirain pa ang buhay ni Pamela. Tumalikod si Lolo Vicente. Mariing pinipigilan ng galit. Kung may natitira pang dignidad sa'yo, umalis ka na lang at ayusin ang sarili mo. Lolo, alam ko namang nagkamali ako. Sagot ni Roswell. Pinipigil ang galit at hiya. Pero hindi ko hahayaang maagaw ni Mavis si Pamela. Hindi ko siya ibibigay. Kung ako sa'yo, malamig na wika ng matanda. Huwag mo nang kalabanin si Mavis Moscov. Hindi mo siya kakayanin. Pero kung gagawin mo pa rin, huwag mo nang asahan ang suporta ko. Napakuyam ang kamao ni Roswell ngunit alam niyang totoo ang sinasabi ng kanyang lolo. Naiwan si Roswell na nakatayo. Tila hindi alam ang gagawin. Habang ang kanyang lolo, umalis na may bigat sa dibdib. Sa loob ng kwarto, nakaupo si Pamela sa kama. Nakatingin sa kanyang tiyan na tila hindi pa rin makapaniwala sa lahat. Lumapit si Mavis. Naupo sa tabi niya. Marahang hinawakan ang kamay niya. Are you okay? Mahinang tanong ni Mavis. Pamela shook her head. I'm scared, Mavis. Ang dami kong iniisip. Tungkol sa baby, sa future, sa kung kaya ko ba. Napahawak siya sa tiyan. Hindi ko alam kung handa ako. Hinawakan ni Mavis ang pisngi niya at marahang iniangat ang kanyang mukha para magkatitigan sila. Pamela, hindi mo kailangang kayaning mag-isa. I'm here. I'll protect you and our child, no matter what.
Wala kang dapat katakutan hanggang kasama mo ko. Nangilid ang luha ni Pamela. Pero, ang dami mong responsibilidad, Mavis. At ako... Wala nang mas mahalaga sa akin kung hindi kayo ng baby natin. Putol ni Mavis, ang mga matay puno ng determinasyon. Ikaw at ang anak natin ang mundo ko ngayon. Hindi ko hahayaang may sino mang manakit sa inyo, kahit pang pamilya ni Roswell. Sa unang pagkakataon mula nang dumating ang balita, napangiti si Pamela kahit bahagya. Mavis, thank you for everything. Marahang niyakap siya ni Mavis at sa yakap na yon, tila naglaho ang lahat ng takot sa puso ni Pamela. Matapos ang ilang oras ng pag-aasikaso, pumasok muli ang doktor para i-update si Mavis. Pwede nang ma-discharge si Miss Pamela bukas ng umaga, sabi ng doktor. Wala namang komplikasyon pero kailangan niya ng kumpletong pahinga. Tumango si Mavis at nagpasalamat. Pagkaalis ng doktor, bumaling siya kay Pamela na tahimik lang na nakahiga. Pamela, mahinang sabi ni Mavis. Ayokong bumalik ka sa kondo. Hindi ako mapapanatag na mag-isa ka ron. Lalo na ngayong may dinadala ka. Nagulat si Pamela. Kumurap. Aha, pero hindi ko naman alam kung... Sumama ka na sa akin sa bahay ko. Putol ni Mavis. Doon makakasigurado akong ligtas ka. Maaalagaan ka. At walang makakagambala sa'yo. Alam kong marami pang pwedeng gawin si Roswell at Divine para guluhin ka. Hindi ko sila hahayaan. Hindi agad nakasagot si Pamela ngunit nakita niya ang determinasyon sa mukha ni Mavis. Naramdaman niya ang kakaibang kapanatagan. Pero baka masyadong abala ka sa trabaho mo. Ayokong maging pabigat. Hinawakan ni Mavis ang kamay niya ng mas mahigpit. You are never a burden to me. Ikaw ang pinili ko, Pamela. Ang anak natin ang prioridad ko ngayon. Higit pa sa anumang negosyo o proyekto. Bahagyang nag-init ang mga mata ni Pamela. Parang gusto niyang maiyak. Mavis, bulong niya. Salamat. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Kinabukasan, tahimik ang biyahe nila mula sa ospital. Habang nasa loob ng kotse, nakatingin lang si Pamela sa labas ng bintana. Iniisip ang lahat ng nangyari. Ang gulo kay Roswell, ang pagbubuntis niya, at ang presensya ni Mavis na hindi siya iniiwan. Pagdating nila sa mansyon, bumungad ang napakalaking bahay na parang palasyo, napapalibutan ng hardin at mga ilaw na tila bituin sa gabi. Welcome home, mahinang sabi ni Mavis. Lumapit at inalalayan si Pamela pababa ng sasakyan. Home? Nagulat si Pamela. Mavis, hindi ba masyadong... Pamela, pinutol siya ni Mavis. Serious ang boses. This is where you and our baby belong. Sa lugar kung saan walang makakasakit sa inyo. Hindi na nakasagot si Pamela at tumango na lang habang pinapasok siya ni Mavis sa loob ng mansyon. Pagkalipas ng ilang oras, nakaupo si Pamela sa malaking sofa, nakasuot ng komportableng silk robe na ibinigay sa kanya ni Mavis. Naamoy niya ang mabangong halimuyak ng pagkain mula sa kusina. Mavis, may sarili kayong chef? Tanong niya. Meron. Nakangiti si Mavis habang lumabas sa kusina. May hawak na tray ng pagkain. Pero from now on, ako ang chef mo. I had to make sure you're eating something healthy for the baby. Napangiti naman si Pamela. Na-amuse sa side ni Mavis na hindi niya pa nakikita. Alam mong magluto ng mga gusto ng buntis? Umupo si Mavis sa tabi niya at ngumiti. Hindi ko pa alam, pero para sa'yo I learn anything. Kumain silang magkasabay at habang sinusubuan ni Mavis si Pamela, ramdam ni Pamela ang init ng pag-aalaga nito. Wala siyang naramdaman na ganitong pagkalinga kahit kailan sa piling ni Roswell. Pagkatapos kumain, dinala ni Mavis si Pamela sa balcony ng mansyon. Maliwanag ang buwan at malamig ang hangin. Pamela, bulong ni Mavis, hawak ang kamay nito. Hindi ko alam kung paano ka mapapangiti sa gitna ng lahat ng sakit na dinadanas mo. Pero gusto kong malaman mo, hindi ka na kailanman mag-iisa.
Ako ang tatayong sandalan mo at ng anak natin. Pangako yan. Napatingin si Pamela sa mga mata ni Mavis. Bakit? Bakit ganito ka kabuti sa akin? Ngumiti si Mavis na may halong lambing. Because I love you, Pamela. Hindi lang to dahil sa baby natin. Kung hindi dahil ikaw ang mundo ko ngayon, wala na akong hihilingin kung hindi makita kang masaya. Hindi ka ba natatakot sa responsibilidad? Umiling si Mavis. Kung ang kapalit ng responsibilidad na yan ay ang mahalin ka at protektahan ng anak natin, I'll carry it for the rest of my life. Naluha si Pamela. Mavis, bulong niya. Hinawakan ni Mavis ang pisngi niya at marahang pinahid ang luha. You don't have to say anything. Just let me take care of you. I love you too, Mavis. Niyakap ni Pamela si Mavis. 3 taon ang makalipas. Sa gitna ng hardin ng mansyon, makikita sila Mavis at Pamela, kasama ang kanilang anak na 3 taong gulang. Isang batang babae na may malarosas sa pisngi at kislap ng mga mata ni Mavis. Mommy! Mama! Look! Masiglang tawag ng bata habang pinapakita ang bulaklak na pinulot niya. Ngumiti si Pamela at lumuhod para salubungin ang anak. Wow! Ang ganda naman ng bulaklak na nahanap ng baby namin. Lumapit si Mavis, nakasuot ng simpleng puting polo at jeans. Yumuko siya at ginulo ang buhok ng bata. Just like you, sweetheart, sabi ni Mavis, sabay karga dito at pinaghahalikan sa pisngi. Habang nanonood si Pamela sa mag-ama, napangiti siya. Mavis, tawag niya habang nakaupo sa picnic blanket. Hindi ko akalaing aabot tayo rito. Noon akala ko, wala nang magandang mangyayari sa buhay ko. Umupo si Mavis sa tabi niya. Hawak ang anak nila sa kandungan. And now? Tanong nito, habang nakatitig sa kanya ng malambing. Now I have everything I need. You, our daughter, and a life na hindi ko kailanman inisip na makakamtan ko. May luhang tuwa sa mga mata ni Pamela. Marahan siyang niyakap ni Mavis at hinalikan sa noo. You gave me a reason to live differently, Pamela. You and our little princess. I love you both forever. Samantala, matagal nang hindi nagpapakita si Roswell. Matapos ang lahat ay umalis siya sa bansa at nagsimulang magbagong buhay. Habang si Lolo Vicente na ngayon ay mas mahinahon na, ay minsang dumadalaw upang makita ang anak ni Pamela at palihim na humihingi ng tawad sa naging kasalanan ng kanyang apo. Ngayon ay masaya na sila habang pinanonood ang anak nilang tumatakbo sa hardin at tumatawa. Ang ganda niya kapag masaya, bulong ni Pamela. She got that from you, sagot ni Mavis bago tumingin sa kanya na may halik ng pag-ibig sa labi. I love you, Pamela. I always will. Nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang matamis at banayad na halik. Pinatunayan ni Pamela at Mavis na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o katayuan, kung hindi sa respeto, katapatan at kakayahang ipaglaban at alagaan ang minamahal. Hindi dapat manatili sa relasyong walang halaga at pagmamahal. Ang pag-ibig na totoo ay nagbibigay ng lakas para pumili ng tama, bumuo ng pamilya sa tiwala at pag-unawa, at maging pantay ang bawat isa. Wakas!